Good morning mga kabangka, welcome back naman sa ating munting channel, Pobreng Malpaan channel. At kung gusto niyo po na updated tayo sa video na in-upload ko araw-araw, pakisubscribe na lang po. So ngayon mga kabangka, yung Pasko natin, so lagyan natin ng natapos natin may layout. So yung kulang na lang nito mga kabangka, tatabasin natin para natin makita na yung forma. So pagkatapos mag-layout mga kabangka, ipakita ko muna sa inyo kung paano natin ginawa. So yun mga kabangka, pakita ko. So yan na siya mga kabangka. Yan, mapansin nyo may guhit na siya sa gitna. Yan siya, may guhit na sa gitna. So yun yung pinaka center nya. Yan. Tapos yung dito sa ito kasi mga kabangka, gawin ko tong harap. Tapos yung puno, ayun kasi yung puno mga kabangka, yun po yung gawin kong likod. So simula dito sa harap mga kabangka, sukat tayo dyan. Yan siya mga kabangka. So pagsukat natin yan, nasa 5 feet. Tapos dito rin ganoon din, 5 feet din mga kabangka. Pangharap yan mga kabangka, 5 feet siya. Tapos mga kabangka, dito sa likod yung ginawa ko, nasa 4 feet, 5 yung sa harap. Tapos dito sa likod, ayan siya mga kabangka, dito sa likod nasa 4 feet. Yan, yan siya, sa 4 feet yung mga kabangka. Tapos yung dito sa likod mga kabangka, yung yan, ito yung distansya niya kabangka, nasa 16 yung mga kabangka. Yan siya. So nasa 16. Tapos yung gitna, siyempre nag tayo dyan ng sa kalagitnaan, hinati natin yung yung ito kabangka, di ba, 4 feet tapos 5 feet. So kung saan tumama yung 4 feet at saka 5 feet, hatiin nyo yun, hati. So yan siya mga kabangka. Yan, so hatiin nyo yan. Pag hinati nyo sa kalagitnaan, magsukat din kayo. So nakuha ko dito mga kabangka, nasa 15 inches. Yan siya mga kabangka, nasa 15 inches. Yan siya, nasa 15. So yun na siya mga kabangka. Ayan kung nakikita nyo naman yung yan siya. Tapos medyo may palyado kabangka kahit anong pilit ko na kasi mahirap naman kabangka na dito ako kuha. Medyo banakal kasi dito, medyo purtog, matigas na kahoy dito sa gilid. So priority ko na lang yung ito, kasi lang naman ako ng konti, maglalagay lang naman ako ng konti ng konti lang naman mga kabangka, halos mga ganun lang siguro kalaki mga kabangka. Ganyan lang kalaki yung ilalagay ko, maliit lang naman. Yun siya. Kung napansin nyo, ito yung guhit, punta dyan. Pansin nyo yung guhit mga kabangka. Pero yung kahoy natin kabangka, kita nyo naman pulang-pula yan. Kaysa dito sa kabila, ito yung banakal, yung malambot na kahoy. So balak kasi ito mga kabangka, dugtungan. Yung dito, yung ginawa ko dito, kasi magdugtong ako, nasa siya, nasa 6 feet, 6 inches. Yan siya mga kabangka. Yan. Yan siya. Yan, nasa 6 inches. Tapos yung
harapan, ito yung harap, nasa 5 inches. Yan, nasa 5 inches yung mga kabangka. Yan siya, kaya gano'n mga kabangka. So dadagdagan ko kasi dito kabangka ng mga ano, mga 2 feet, tapos 2 feet din sa likod kasi nasa 22 to kabangka, 22, mag 2 feet 2 feet. So tatakbo na siya mga kabangka ng mga 26 feet, 2 feet 2 feet, 21, 20, 22, 4, 5. So tatakbo na to ng mga 26 yung kasko mga kabangka. So haba pa to mga kabangka. So mag ano lang ako sa ano, sa pamalong or sampad, mag-a-adjust lang ako, hahabaan ko lang mga kabangka. Kung napansin nyo mga kabangka, bakit dalawa yung guhit natin? Ayan, dalawa yung ito. Yung ito mga kabangka, unang lagay ko sa ano, unang mark ko sa gitna, nagkamali ako mga kabangka. Ayun siya. So ito, mali to. Huwag nyo gayahin mga kabangka, baka sabihin nyo dalawa yung guhit, gagayahin nyo. Hindi, ito mali to. So ito yung tama mga kabangka. So pag sinunod ko kasi ito mga kabangka, so makukuha ko yung puro malalambot, yung banakal. So sinadya ko talaga na i-align siya ng ano, maganda, na makukuha ko talaga yung matitigas na mga ano, like mga tugas. Kaya inulit ko, inadjust ko. Ganun yung gawin nyo mga kabangka pag nakita nyo na medyo malambot sa kabila. So ang uunahin nyo at ang pipiliin nyo yung pinakamatigas. Hindi bali matanggal yan yung mga malalambot na yan, walang problema yung mga kabangka. Mahalaga matanggal yan kasi pag ginawa natin to, tapos matapos na natin gawin, mahirap na mga kabangka kasi madaling lumambot yun. Pero kung pipiliin nyo na puro matigas, kahit maliit lang yung kasko natin tapos puro matigas, tatagal yung kasko natin, yung mga bangka natin tatagal talaga yan. Pag mga pangisdaan naman talaga mga kabangka, huwag na kayong mamili ng ano, maliit ng kasko. At least kung puro tugas at pangisdaan lang din naman, so doon na tayo sa maliit. Kasi ano mga kabangka, matagal yung gamit natin sa mga bangka natin. Kasi kung may malambot sa kabila, matigas sa kabila, tapos ano yung sa kabila mapudpod, so another repair na naman. So wala, useless yung mga kabangka. So yun lang talaga yung gawin natin mga kabangka, piliin natin yung pinakamatibay at saka yung pinakamatigas, yan, para solido yung bangka natin, kumbaga kahit ilang years pa yun. At saka kung maliit lang naman yung kasko nyo mga kabangka, pwede nyo naman buka-bukahan or buka-bukaan yung ano nya, yung mga clarity nya, para ano, para maano din sa ano, kargahan ng lambat. Hindi naman advisable mga kabangka yung sabi na kahit malaki yung kasko mo, ganito. Oo, mas maganda yung malaki yung kasko, pero pag halimbawa na wala na kayong kahoy talaga na makita, so nasa idea na lang yung mga kabangka nang gumagawa. Ako kaya ko yan mga kabangka, diskartehan yung mga maliliit na kasko para kumarga ng mga maraming karga. Kaya ko yan diskartehan. So yun mga kabangka, kami mga tanong pa kayo mga kabangka, message lang kayo sa aking YouTube channel, o di kaya mag ano lang kayo mga kabangka. Andiyan naman naka ano yung ano ko sa FB, mag search lang kayo dyan sa mga comment ko, dyan ko nilagay yung mga FB account ko. At saka pwede nyo ako pwede nyo ako ma-chat dyan o magtanong kayo kung ano yung pwedeng gawin natin sa mga kasko natin na mga
ano, madiskartehan pa ba o hindi. So yun mga kabangka, maraming salamat mga kabangka. Andyan lagi kayo na sumusuporta sa mga vlog natin. Thank you mga kabangka and God bless.